Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagkat tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwina. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
kasalanan. Tatlong hari ang tunay na naglakbay upang siya'y makita't mabigyang pugay. Ginto, mira at kamangyan ang alay, kaya't lahat tayo'y umawit ng sabay-sabay. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Kaya't sabay-sabay tayo ay umawi, dahil araw ng Pasko ay sasabi. Basta't kumpleto at sama-sama, simpleng salo-salo kasama ang pamilya. Sa mesa ay tunay na kay saya. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Kaya't sabay-sabay tayo ay umawi, dahil araw ng Pasko ay sasabi. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman,
Pasko na naman. Good morning sa inyong lahat. And happy Tuesday o Wednesday na din sa inyo. Welcome sa iRadio araw po ng Tuesday sa inyo dyan. September 3 at I'm sure sa inyo dyan ay okay naman. Ano? Hopefully, yung ibang nating kasamahan dyan sa Antipolo, especially Antipolo na tinamaan ng Typhoon Enteng ay kamusta po kayo dyan? I hope na nasaan po namin na sa mabuting kayong kalagayan. Yung especially halos lahat ata ng lugar ng Antipolo ay binaha. Ano? So sana po ay kayo ay ligtas naman dyan. But anyway, September na po, siyempre, bare month. And umpisa na ng ating Christmas countdown na. Wala po si Mamsi ngayon dahil masama po ang kanyang pakiramdam. And bali, nagpapahinga po siya ngayon. And hopefully na bumuti na ang kanyang pakiramdam. So pray lang po natin siya. Today, makakasama po natin Pastor Sammy Santos or mamaya po para sa Salita ng Buhay. So ako lang po solo flight with you until hanggang matapos po ang ating programa. So bago lahat, mag-umpisa na tayo. You are now listening to the ating mga manonood na sa araw na ito. Solo flight si Popsi. So easy lang po. Huwag niyo akong pahirapan. Let's call on Mary Grace. Kabig King, hello Mary Grace, good morning. Ayan, so okay naman dyan. Akala ko binahan na rin siya. Elaine Gonzalez, hello Elaine, good morning. And we have nako, hirap to nag-iisa, no? Wala akong co-pilot, siya, ako lang mag-isa, kaya easy lang. Rosie Colibao, hello Rosie. And Lina Sales, kamusta si Lina Sales? And Manilyn Agustin, hello Manilyn. Mr. Flosser, Mami Flosser, good morning sa inyo. Sino ba mga nandito dito? Maribik, ayan, ang ating call center, Pastor Maribik Rehano. Good morning sa inyo dyan, sana okay naman kayo. We have Negro Pepita. Hello Negro, kamusta dyan? Okay. And we have Mary Grace Velasco. Nako, Pastor Mary Grace. Kamusta kayo dyan? Okay naman ba kayo ni Pastor Franz? You know? Halos lahat ata ng sulok ng Antipolo ay sapul. Ultimong masinag. Buong Antipolo. First time lang nangyari daw ito sa alam ko ang Antipolo mataas na lugar yun pero tinamaan pa rin talaga ng bagyo. Ay nako, pray po tayong lahat dyan, pag-pray natin lahat ang ating mga manunood, especially ang ating mga iRadio listeners. Moven Viernes Kapambi, hello Moven. Rejoice Ortina, Mel Cruz, and Jacinto, Jen Nunez. Hello, Jen. Nandiyan na naman. And we have Senator Jocelyn Espena. Hello. Hey. Klang Ramakit. Ito, may kamukha ito si Klang. Nakalimutan ko lang kasi ito sa mga comedian nakakilala ko ito sa siguro sa Itbulaga siguro nung araw. Anyway, Rochelle Joy Bonete, hello. Yung mga nandito. Ay, nako. Ganito pala ang buhay pag wala si Mamsi. At buti na lang ay nako, meron tayong mga gadget dito para makatulong sa atin sa tuloy-tuloy nating programa. At napansin po ninyo yung ating system ay nilipat ko. Nandito na po yung ating mixer. Dati nandito po sa kanan kasi nahihirapan ako palipat-lipat. Next time naman nagagawin ko itong ating, yan ang problema. Yung computer, ililipat ko lahat ang mga monitor dito. Maraming trabaho. Kaya siguro medyo
marami pong problema. Ayan. Pero tsaka na natin iisipin yan. May announcement po si Popshi sa Friday. Abangan po niyan. At kinakailangan na natin gawin ito. No? Okay. Wala na ba? Wala na mag-check-in? Ako. Napansin ko yung mga ating mga balita itong nangyari itong nakaraang weekend. Ano? Yung mga maraming tabunan o nag-landslide. At 10 pamilya o 10 tao na daw po ang nasawi dulot nitong Typhoon Enteng. Ayan ako. Ganun talaga ang buhay. Hindi laging hindi tayo laging masaya. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. So lagi tayo maging handa everyday. No? Yung bagyong ito, hindi natin inaasahan na ganun kalakas. Tuloy-tuloy daw itong bagyo na ito, no? Walang tigil hanggang sa napansin na lang na ibang tao ay tumataas ang tubig. And then nagkaroon na sila ng flash floods. Ayan. Alright, station ID na tayo. Medyo bibilisan natin nga dahil si Mamsi po ngayon ay may sakit at after this ay asikasuhin po natin at masama po kayong pakiramdam. Alright? Mahirap pagka nag-iisa talaga. Nako, hindi ko may prepare yung mga set up ko na ayan, ito na. This is iRadio, servicing the Filipino people. Po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Alright, ang oras po natin ay meron tayong 20 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kayo po ay live na nanonood dito po sa iRadio, nasa Bellflower, California, US of A. Tawagin na natin si Pastor Sam at kamustahin natin kung anong kalagayan diyan sa kanilang lugar, no? So Pastor Sam, are you in? Andiyan na ba siya ngayon? Let's see. All right. Join. There you go. Alright, Pastor Sammy, nandiyan ka na ba? Wala pa. Siguro nasa makeup room pa siya. So, hintayin po natin hanggat maka-recover, makabalik na si... yan na, pasok na siya. Magandang gabi, Pastor Sammy. Yo! Kamusta ka dyan? Malakas ba yung bagyo dyan sa lugar ninyo? Malakas po ang ulan, Kuya Ramon, at talagang malakas din po yung hangin. Pero salamat po sa Diyos dahil... hindi naman po kami binabaha dito sa lugar namin. Ayun. Pero yung ulan tuloy-tuloy din sa inyo. Tuloy-tuloy po. Wala akong patid Lalakas, bubugso, tapos medyo hihina. Tuloy-tuloy po yun mula po nung linggo ng gabi. Hanggang ngayon. Kasi ang tinamaan ata yung pinakasentro ang Metro Manila. Antipolo ang direct hit. Yes po, opo. So, malakas din tong bagyo na ito, no? Mabuti naman na okay naman kayo dyan. Opo, salamat po sa Diyos. Hindi ka hindi ka tulad ng ating mga kasamahan dyan sa Antipolo. Marami tayong dyan mga viewers sa Antipolo. Ang iba dyan ay walang kuryente. Oo nga po Dahil sa mataas ang tubig dyan sa baha dyan sa iba't ibang lugar dyan sa Antipolo City. Tsaka nakakalungkot po, 10 na nga po yung namatay. Yeah, malakas tong si Bossing, Si Enteng si Big Soto to Ibang klase. Oo nga po. Big time talaga, pati bagyo, ibang klase, po Ay, nako. Pero tuloy. Kaya nga ay meron tayong mga yung ating mga disaster organization na pumunta diyan sa sa Antipolo
At I think okay naman ang ating gobyerno. Napansin ko naman na ano sila na on yung active sila sa pagtulong, pag-rescue sa ating mga kababayan. Ano? Okay. Maaga po sila, maagap. Oo, at saka yung iba nag-evacuate na doon sa meron silang evacuation centers. Yung iba nga lang talagang ayaw nilang iwanan yung kanilang tirahan. Oo. Ay, syempre, nandoon yung kanilang gamit. Ang problema nga lang dyan, kapag malakas ang alon, nako, yun ang nakakatakot. Katulad ng mga napanood natin sa TV, no, na yung mga bahay na talag itinangay na, kasama na yung mga pamilya ron. Hindi, ako nga po Yan na. Kaya tuloy-tuloy po talaga tayong mag-pray kay Lord. Amen. Okay. Amen. Sige, umpisa na natin ito. Yung topic ay tungkol sa ano? Ano ito? Pangitiin mo ang Diyos. Pangitiin mo. Paano ba natin pangingitiin ang Panginoon? Yan po yung magandang katanungan. Paano ba natin mapapangiti ang Panginoon? So, bago po ang lahat, Kuya Ramon, mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Nakakapanibago, isa ka lang dyan. Sabi ko, pwede lang umupo dyan no? Pero still, pagpe-pray po namin si Ma'am Si yung kanyang mabilis na paggaling. In Jesus' name. Yan, in Jesus' name. Alright. So, salamat po. Mapagpalang gabi po sa iyo dyan, Kuya Ramon. At syempre po sa mga iRegionatics, mga minamahal kong ka-iRegio family, magandang tanghali na po sa atin. Patanghali na pala, alas 10:23 ng umaga po dito. Alright, so sa umaga po ito, hayaan nyo po na pag-usapan po natin ang mga salita ng Panginoon at kung paano dito po itatopic natin, paano po ba natin mapapangiti ang Panginoon. Last week po, Kuya Ramon, kung natatandaan niyo po yung aking topic, yung anong binhi ka, no? Na-recall ko yung sinabi mo, ang magandang title dapat binhi ka ba? Yan. So sabi ko kay Iska, binhi ka ba? Bakit? Sarap mo kasing ibaon sa lupa. Ano, gusto mo na akong mamatay? Hindi, didiligyan kita para umusbong ka ulit, no? So praise the Lord, yun pala yung magandang title, binhi ka ba? Pero ngayon po mga kapatid, nais ko pong i-share sa inyo is about pangitiin mo ang Diyos. Yan, share ko yung aking PowerPoint. Hallelujah. Yan po, Kuya Ramon, kung nakikita niyo po. Lagay natin sa slideshow. Praise the Lord. So bago ang lahat, kung mababasa niyo po mga kapatid, it's all about Jesus. It's not about me. It's not about you. It's not about us mga kapatid. It's all about Jesus. Yung pinag-aaralan natin, yung pong buhay sa buhay po natin, dapat natin pong itinataas. Wala pong iba, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Okay. Ang ating pong title, pinamagitan po natin, paano mo o pangitiin mo ang Diyos. Ang ating pong study verse ay matatagpuan po natin sa Awit 119 verses 33 to 34. Okay, tayo po sandaling yumuko at manalangin muna, mga kapatid. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Sinasamba ka namin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri ka namin, Lord. At sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Humingi po kami sa iyo ng paglilinis mula sa aming karumihan. Inaamin po namin na kami po ay may mga kasalanang nagawa't nasabi, naisip, Lord. Patawarin niyo po kami. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Panginoong Sus, salamat po sa araw po na ito. Bagamat maulan po, Lord, malakas pa rin ang hangin. Pero alam po namin, ikaw po ay nasa tabi namin at hindi mo kami pababayaan. Dinadalangin ko po sa iyo, Lord, ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kapatiran namin, Lord, at yung mga mahal nila sa buhay, Lord. Ingatan mo po kaming lahat, Panginoon. At yung mga naapektuhan po ng bagyo po na ito, tulungan mo po sila. And I pray makilala kanila, Panginoon. Sa aming pong pag-aaral ngayon, Panginoon, ikaw lang ang aming tinataas. At inaanyayahan po namin ang malayang pagkilos sa amin ng Holy Spirit. At itago mo lang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, alright. So, ito po yung akin pong
session sa inyo. Sabi nga, it's another new day na ibinigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon. Kahit maulan po, pero alam po natin, hindi tayo pababayaan ng Lord at safe po tayo, mga kapatid. Sa kabila po ng masungit na panahon na nararanasan po ng maraming tao ngayon, patuloy po nating ipagdasal na sila po itulungan ng Diyos na malampasan po yung mga unos na ito. So isa na naman pong hamon sa araw na ito upang tayo'y patuloy na magpatuloy na makinig at mag-aral salita ng Lord sa kabila po ng mga hadlang sa ating harapan. So gawin natin ang lahat daw po ng makakaya natin upang gawing mas maganda ang araw na ito. Now, ang akin pong tanong, mga kapatid, dito po sa iRadio Family, napangiti mo ba ang Diyos kanina pa lang pagkagising mo ng umaga? Ano ba ang ginawa mo? Naisip mo ba na nakangiti kaya muna si Lord sa akin? At sa tingin mo po ba, mga kapatid, sa tingin nyo, sa palagay nyo, natutuwa ba si Lord sa inyo, sa atin? Amen? So dito po sa ating study verse, next slide po tayo. Ang sabi po dito sa awit 119, 33 to 34. Ang sabi po rito, sabi po ni David, siya po ang sumulat dito. Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Verse 34, ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Palakpakan po natin ang mga salita ng Diyos na ito, mga kapatid, sa pamagitan ni David, mga kapatid. Praise the Lord. So tiyak daw po pala na mapapangiti natin ang Diyos kapag sinusunod po natin ang kanyang mga utos. Lalo na kapag masaya at buong puso ang ating pagsunod sa Panginoon. Ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, ay kailangan po natin o ginagawa natin nang walang pag-aalinlangan yung iniutos niya sa atin. Walang pagrereklamo at walang pag-aatubili. Sabi nga, without hesitation, dapat susunod tayo. Para ano? Para ngumiti si Lord sa atin. Kung nais nating maging mabuting tagasunod ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo nag-aantala, no? At sinasabi ng iba, Lord, pag-iisipan ko muna po at bigyan niyo po ako ng 1 buwan para makasagot ako. Maraming Christians, ganyan pa rin, no? Sa pagsunod po sa Diyos, mga kapatid, ginagawa ba natin ang lahat ng walang pag-aantala? May pinapagawa si Lord sa atin, pero marami ang sagot, Lord, teka muna po. Wala po akong time Lord, saka na lang po. Saka hindi pa ako ready. Maraming katuwiran po ang iba sa atin, ganyan. Alam natin, tayo pong mga magulang, alam ko po, lahat po rito halos, puro mga magulang. May mga anak, na kapag inuutusan po yung mga anak natin, di po ba ang madalas sa sagot ng mga anak natin? Sandali lang po, nanay. Tay, teka muna po, mamaya na lang po. Ganon din po yung mga ibang Kristiyano na kapag may pinapagawa si Lord, no, nakakalimutan na. Di po ba? Nakakalimutan na yung inuutos, nakakalimutan na yung sinasabi ng Lord. Tandaan niyo po, mga kapatid, that delayed obedience is really means a total disobedience. Amen po ba? Ang sabi po sa awit ulit, dito sa binasa po natin kanina, sa same verse po, sa 34, ang sabi po dyan, ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Hindi ho kailangan ng Diyos na ipaliwanag niya sa atin ang lahat ng inuutos niya hanggang sa maintindihan muna natin at saka doon pa lang tayo susunod. Understanding can wait, but obedience cannot. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Ang agarang pagsunod ay higit na makapagtuturo sa atin ng maraming bagay tungkol sa pakilala natin o pagkilala natin sa Diyos kaysa sa mahabang diskusyon natin sa Biblia. Marami pong expert, Kuya Ramon, sa Bible debate. Nakikita po natin, nakikita ko sa YouTube, sa Facebook. Magaling silang makipagdebate, but they are very poor sa life application nila. Sa katunayan, mga kapatid, hindi natin lubos na maunawaan ang ilang utos ng Panginoon hanggat hindi natin ito sinusunod. Muna.
Excuse me. Kaya nga sabi nga, di ba, sa C80, ako po nag-C80 noon Nung panahon po namin may C80 na. May C80 pa, ngayon wala na. No? Di ba, ang sabi roon ng pinaka-commander namin follow first, no? Obey first before you complain. Ganon din po sa Panginoon. Sundin muna po natin yung kanyang mga inuutos. Kapag tayo'y sumunod, mga kapatid, nabubuksan nito yung ating pang-unawa, and later, we realize na may tunay na blessing pala sa pagsunod. Amen po. There is a blessing when we obey. Madalas, mga kapatid, we try to offer God partial obedience, no? Kung minsan, mga kapatid, maraming tao, maraming Kristiyano namimili ng mga utos ng Panginoon na gustong sundin. Kahit sa pagbabasa ng Bible, pinipili lang nila yung gusto nilang basahin. Selective reading po yung tawag doon. Yung iba gumagawa pa ng listahan na gustong sundin, di po ba? Yun muna yung susundin ko, yung iba hindi muna. Samantalang yung iba, yung mga utos nga ayaw pang sundin. Kasi para sa atin yon, sa iba unreasonable, mahirap sundin, di ba? Hindi type sundin. Merong magsasabi na, magbabasa ako ng Bible, but I will not forgive the person who hurt me. Magwo-worship ako kay Lord, aawit ako kay Lord, pero hindi ako makikinig sa sermon ng pastor. Dadalo ako ng church, pero hindi ako magbibigay ng tithes and offerings ko. Remember, mga kapatid, partial obedience is disobedience. Ang taos-pusong pagsunod ay ginagawa ng masaya at nagagalak ang puso na sundin ang mga inuutos ng Panginoon. Kaya ang sabi po rito, sa next slide tayo, slide 5, ang sabi po dito, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Awit 100 verse 2. Ito po ay sulat din ni David, no? So sa sulat din naman po ni James, doon po sa mga believers, ito naman sinasabi niya, itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil lamang sa kanyang pananampalataya. So kailangan talaga, mga kapatid, yung faith, kakambal niyan action. Hindi pwedeng may faith ka lang pero wala kang action, wala kang ginagawa. Di ba? God is pleased not only by what we believe, but also but what we do. Ang sabi po ni James sa 2:24, James 2:24, ang sabi po rito, mga kapatid. No, ito. God's word is clear that we cannot earn our salvation. It comes only by grace, not through our work nor our effort. Tandaan po natin ang kaligtasan, ito po ay regalo sa atin ng Diyos, no? Hindi pwedeng, mabait naman ako, Kuya Sam. Marami akong nagawang mabuti. Mapupunta ako sa langit, no? It is a gift from God, mga kapatid. Bigay sa atin ito, regalo sa atin. Di ba sabi sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, not by your works, not by your own deeds, so that no one can boast. Wala tayong pwedeng ipagmayabang, wala tayong pwedeng ipagmalaki na mabait ako, mapupunta ako sa langit. Ang kailangan lang ng Panginoong Diyos sa atin, sumunod ng taos dahil meron na tayong kaligtasang mula sa Panginoon. Amen? Okay, tama, i-workout natin yon. Pero hindi dahil sa pag-workout mo, iyon na yon, no? Galing pa rin kay Lord yun. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, but as a child of God, maaari tayong magbigay ng kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng ating taos-pusong pagsunod sa Kanya. Alam niyo po ba, any act of obedience is also an act of worship. Excuse me po. Ang pagsunod po natin sa Panginoon, it is an act of worship. Amen po ba? Bakit ba ang ating pagsunod ay nakalulugod sa Diyos, mga kapatid? Hindi lang dahil nagpapahiwatig ito na may tunay na tayong pananampalataya, kundi ipinapakita din ito na tunay nga nating minamahal ang Diyos. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Pwede po ba kayong mag-thumbs up?
Hindi ko naman kayo nakikita. Joke lang. Mag-comment na lang po kayo. Okay, ang sabi po rito sa John 14:15. Slide 7. Ayan. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Napakalinaw po at ang daling maintindihan. Kung mahal mo ako, sabi ni Jesus, sundin mo yung mga inuutos ko. Di po ba? Mahirap pong sabihin sa isang Kristiyano, mahal mo ba si Lord? Sasabihin, opo. Pero sa liwa naman, hindi naman sumusunod. Makikita mo, nasa tongkitan. Nasa inuman pa minsan. No? Amen? Maraming nagsasabi, I love you, Lord. I love you, Jesus. God is good all the time. Pero siya, wala siyang time kay Lord. Di po ba? Mahalaga po na sa bawat araw na idinadagdag ng Diyos sa ating mga buhay, ay nakatalaga tayong masayang sumusunod sa Kanya. And so mga kapatid, paano ba natin mapapangiti ang Panginoon? How can we make the Lord smile? Dito na po tayo sa points. Bibilisan ko lang po ito, mga kapatid. How can we make the Lord smile? Number 1, love Him above all. Love Him above all, mahalin natin ang higit sa lahat ang Panginoon. The first greatest command na sinaklaw na ng Lord ni Jesus sa lahat ng mga kautusan. In Matthew 22:37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sabi pa nga sa ibang translation. No? Amen? Kapag sinabing love with all your heart, soul, mind, strength, you love Him in the way you process things. You love Him in your body. No? Kasi tandaan po natin, our body is the temple of the Holy Spirit. Pinupuri natin si Lord, minamahal natin siya sa pamagitan ng ating katawang pisikal. Di po ba tinataas natin ang ating mga kamay, tumatalon tayo, sumasayaw tayo para kay Kristo. We love Him physically. Out of your love for Him. Minamahal natin siya sa paraan ng iyong progreso ng mga bagay. Minamahal mo siya sa pamagitan ng iyong katawan. Minamahal mo siya pisikal. Gumagawa ka ng mga desisyon pisikal dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. So this phrase, with your body, soul, mind, strength, is used to describe the wholeness of your personhood. Ang ibig sabihin po mga kapatid, inilalarawan po ang kabuuan ng iyong pagkatao dahil sinasabi mong mahal mo si Kristo with all your heart. Nakikita sa buhay mo. Nakikita sa pamumuhay mo. So number 1, love Him above all. Number 2, how can we make the Lord smile? Number 2 na po tayo. Hanggang number 22. Joke lang po. Live to Him. Ibig sabihin, mamuhay tayo, mga kapatid, nakasama si Jesus. Mamuhay tayo ngayon na isinasa pamuhay po natin ang mga salita niya. Amen. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 1 to 2, ESV version, therefore, be imitators of God. Kapag sinabing imitators, tularan natin. Madalas po sinasabi ni Paul sa mga Kristiyano noon, sa mga Ephesus, noong panahon na yon, imitate me as I imitate Christ. Gusto ng Diyos, tularan natin siya mga kapatid. Bakit? Kasi anak na tayo ng Lord eh. Ang sabi pa nga dito sa kasunod, as beloved children, nakita niyo po yon. In verse 2, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Yamang kayo'y mga anak, nakita niyo yun ha, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Si Paul po, napakasigasig nung ipinapangaral niya yung salita ng Diyos at nakikita po sa buhay niya na ina-apply niya yung mga salita ng Panginoon. Kaya sabi niya sa mga kapatiran niya, imitate me as I imitate Christ. Amen? Kasi bakit? Mga anak na tayo ng Diyos eh. Kaya hindi pwedeng ikatwiran natin na tao lang me. I'm only a human. Madaling magkasala, mali. Hindi ang turo sa atin ni Pastor Toots. Hindi natin pwedeng ikatwiran na tao lang me, tao lang ako. No.
Hindi na ho tayo basta tao lang. Tayo po'y mga anak na ng Diyos. Kaya ang paiiralin natin, yung pagiging anak ng Panginoon. We are the children of God. Amen. Kaya ang mga taong hindi nila kasama sa buhay si Jesus Christ, tandaan niyo po, wala pong kapayapaan yun sa buhay. Amen. Nakita niyo isang illustration ko sa Facebook. Yung dalawang basong may tubig, may dalawang lalaki. Yung isa doon sa kaliwa, lunod na lunod, hindi makaahon, no? Samantalang yung isa na may Jesus Christ sa puso, payapang-payapa, nakalutang, nakahiga sa tubig, di ba? May peace of mind. Pero ang tao na walang Jesus Christ sa buhay, wala hong kapayapaan yun lagi, no? Miserable, no? Dahil naranasan po natin yun, naranasan ko po yun. Nung wala po akong Jesus sa buhay, talagang ang nadarama kong kapayapaan lang pag uminom na ako ng alak. O kinabukasan, ako, sakit ng ulo ko. Problema na naman. Amen? Yung mga taong nabubuhay na umaasa sa sarili lamang lakas, kakayanan at karunungan, akala nila kaya nila yon. But in the end, makita nyo, mabibigo yon. Why? Kasi wala silang tamang relasyon kay Lord. Kaya tayong mga believers, tayong mga followers ni Jesus, ang sabi niya, anong sabi niya sa John 15:5? Slide 10 na po tayo. John 15:5, sabi ni Jesus, apart and away from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa, sabi ng Panginoon, kapag hiwalay kayo sa akin. Amen po ba? Totoo po yun. So number 2 mga kapatid, live to Him. Number 3 na po tayo, how can we make the Lord smile? Number 3, learn from Him. Learn from Him. Matuto tayo mula sa Kanya. Matuto tayo sa mga sinasabi ng Panginoon. Kapag pinakikinggan natin ang mga turo ng Diyos, dapat natututo tayo mga kapatid. Pinakikinggan natin, ipapasok natin sa isip, ipapamuhay natin. Hindi yung dinig ka lang ng dinig, pasok lang pasok, labas ng labas sa kaliwa. Ilan taong ka ng Kristiyano kapatid? 3 years? 5 years? 10 years? More than 10 years? Pag believers ka na ni Jesus at matagal ka ng Kristiyano, dapat natututo ka na. Natututo na tayo. Natatandaan natin yung mga tinuturo ng Panginoon sa mga sinasabi niya. Nabasa na dapat natin yung Bible. Ng buo, marami pong Kristiyano, hindi pa nababasa yung Bible. Ako po may kapatiran. 15 years na po daw siyang Kristiyano. Sabi ko, nabasa mo na po ba, brother, yung whole Bible? Hindi pa po. Ano pa lang ang nabasa mo? Nasa Pentateuch pa lang po ako. Yung Pentateuch po kasi, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sabi ko, marami ka pang babasahin, kapatid. Dapat mag-umpisa ka na, no? Amen! Dapat meron tayong pagpupursige na matuto, na magsipag na mag-aral at magbasa ng Bible. Philippians 4:9, ang sabi po dyan, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, sabi po ulit ni Paul ito sa mga Pilipos, no? Put into practice. Amen? And the God of peace will be with you. Isagawa ninyo, excuse me po, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututunan, tinanggap, narinig at nakita sa atin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So isasagawa natin. Put into practice. So kung hindi ka natututo, o baka mababagal kang matuto, tinatamad kang magbasa ng Bible. Tinatamad kang mag-pray. Tamad kang mag-aral na alamin ang tinuturo ng Diyos. Kasi lahat mga kapatid, dito lang naman natin matatagpuan eh. Amen? Meron po ba kayong Bible dyan? Sabi nga ni Nanay Pastora Pluser, hawakan nyo lagi Bible nyo. No? Ready yan dapat. Na? Lalo na sa picture taking, sa aeronautics, dapat meron tayong Bible. Amen? Hindi pwedeng hintayin mo sa Diyos na isang pitik lang ng daliri niya eh. Alam mo na lahat yung salita niya. Mga kapatid, pwede niyang gawin yon. Pero lahat ng ginamit ng Diyos sa mga propeta, mga disipulo, nag-aral po sila eh. Nagsunog ng kilay. No? Nakinig, natuto, isinapamuhay. Amen. At hindi natin pwedeng hintayin pa na pababain ng Panginoon yung kanyang anghel. Amboli ka rito, tutor kita.
Hindi po ganoon. Napaka-swerte mo naman. Sana, no, pwede na naman gawin ng Diyos yun eh. Pero mo, wala kang alam sa Bible. At tapos papadala ng Panginoon yung anghel niya. Tuturuan kay tutor ka niya. No? Sana all. Sana all. Okay, number 4 na tayo. Chapter, slide 12. How can we make the Lord smile? Number 2, look to Him. Yan, look to Him. Ano yung number 1 natin? Kanina, number 1 is love Him above all. Number 2, live to Him. Number 3, learn from Him. Yan. And number 4, look to Him. Tumingin tayo sa Diyos. Kay Jesus tayo titingin kasi sa Kanya tayo naglilingkod. Hindi sa tao. Amen? Kasi sa tao, pag tayo'y tumingin, ma-open tayo, mainis tayo, kahit kay pastor, di ba? Kasi bakit nakapokus na kay pastor eh? Hinihintay mo magbiro si pastor. Pag nabiro ka, nasaktan ka, lana. Bakit? Doon ka nakatingin eh. Tumingin tayo kay Lord. Marami pong Kristiyano. Biglang magpapaalam kay pastor. Pastor, hindi na ba ako mag-church? Bakit? Kasi po yung teaching po ng isang araw ni Brother Ambo, nakakainis. Laging sa akin ang patama. No? May mga ganun eh. Aalis na lang po ako ng church. Di lumipat ng ibang church. May nagbiro na naman si Isko. Nainis na naman, na-offend na naman, lilipat na naman. Mga kapatid, ano pong mangyayari? Lalago po ba yon? Hindi po. Mga kapatid, yung palipat-lipat, dahil lang sa ikaw ay matampuriring, laging nagdadramang pilapil, hindi na dramang bukid eh. Dramang pilapil na, no? Yung madaling ma-offend, dapat yung mga Kristiyano hindi pikon. No? Amen? Marami kasing napipikon pa. Ano ang sabi po sa Hebrew 12:2, paragraph A? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Mga kapatid, ituon natin ang paningin natin kay Jesus sapagkat sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen! So look to Him. No? Hindi kay Iska, hindi kay Ambo, hindi kay Isko. Amen? Kasi ang mga Kristiyano, kapag palipat-lipat, mabagal pong lumago. Mabagal pong tumubo. Para kang yung halaman daw na palipat-lipat sa paso, di ba? Yung iba nabobonsa, yung iba namamatay. Para kay kang lukton, patalon-talon. Amen po ba? Sabi pa ng isang pastor, you are like a rolling stone, gathers no moss. Ibig sabihin, hindi ka napipirme, gulong ka ng gulong. Hindi ka tinutubuan ng faith, hindi ka nag-grow. Amen. So look unto Jesus. Look to Him. Amen. Okay, number 5 na po tayo. Matatapos na po tayo. Number 5, slide 13. How can we make the Lord smile? Ito po pinakamahalaga. Mahalaga naman po lahat. Pero itong number 5, abide to Him. Manatili sa Kanya. Tayong lahat dapat nananatili sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Masaya ang Diyos kapag lagi tayong nasa tabi niya. Hindi tayo umaalis. Ibig sabihin, umiiwas ka sa kasalanan. Hindi ka lumalayo sa Diyos. Kaya napapangiti mo ang Panginoon sa umaga pa lang, pagmulat ng iyong mga mata. Anong gagawin mo? Kausapin mo na siya. Huwag ka munang pupunta sa mga gawain sa bahay. Kaya mag-a-adjust ka ng oras. Magpupuri ka muna sa Panginoon, aawitan mo muna siya. Bakit? Kasi pagka ganun ang ginagawa natin, napapangiti natin si Lord. Di po ba? Dahil utos ng Diyos yan eh. Seek first the kingdom of God. Amen? Nakilala na po natin si Lord. Nakatanggap na po tayo ng kaligtasan dito pa lang sa lupa. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid, is manatili tayo sa Kanya. Meron pong isang miyembro sa Praise and Worship Ministry. Ang ganda ng boses niya. Dumating po yung point, karoon po siya ng sakit sa breast cancer. No? Lagi po siya nagpe-praise and worship tuwing umaga habang kinikimo siya. Praise the Lord, mga kapatid. Ito po, true story po ito. Taga JIL po siya. No? Isa po siyang elder na ngayon na nung dalaga pa lang is talagang nandoon yung kanyang committed kay Lord, o commitment kay Lord sa pagpe-praise and worship. Siya yung pinaka-song leader. Pero hindi po inaasahan, nagkaroon po siya ng breast cancer. Pero wala po siyang tigil.
Pagkagising sa umaga hanggang sa sabi niya na malalagutan na siya ng hininga, nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. By miracle ng Panginoon, gumaling po siya. Hanggang ngayon po nagagamit ng Lord. Amen? Nananatili siya. Tayo din mga kapatid, manatili tayo sa Panginoon. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang pinagdadaanan natin ngayon. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay, pero ang gusto ng Diyos, abide to Him. Manatili tayo. We will serve the Lord until our last breath. Ano sabi po sa Matthew 24:13? Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay masipag, halimbawa ngayon na born again ka, 2007, 2008 hanggang 2015, ang sipag-sipag mo, ang init-init mo. Pagdating ng 2016, 17, nanlamig ka na, bumalik ka na sa dati, pagkatapos natigo ka, ala ka na, hindi ka na ligtas. Sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ng siyang maliligtas. Na kahit ano pong mangyari sa atin, mga kapatid, mananatili tayo sa Diyos na nagpupuri, na sumusunod, at mananatili tayo sa anuman ang kanyang kagustuhan. Meron po dito sa Balanga, Kuya Ramon, isang pastor at meron siyang asawa, 3 anak. Maliliit pa yung mga anak niya. Naalala ko po ito kasi matagal lang nangyari, 2008, bago-bago pa lang akong Christian noon. Meron po kasi isang dating cinema dito na nung magkaroon na ng malalaking sinihan, nagsara siya. So ang ginagawa ng JIL Church, pagka may malaking event, doon kami, nirerentahan po namin yung sinihan na yon, no? May mga sound system, may aircon, maganda. Ang nangangasiwa po roon isang pamilya, yung pastor. Alam niyo po ba sa di inaasahang pagkakataon, nagkaroon po ng sunog. Natara po yung pamilya na ito. Nakakalungkot po, no, pagka naaalala ko. Nakakalungkot po sapagkat nung natara po sila sa loob ng kwarto, matapos po ang sunog, nung sila po ay nirespondihan at pinuntahan po ng mga bumbero, ng mga firemen, alam niyo po, nakita po yung mag-asawa, magkahawak ang kamay, pati yung mga anak, yakap nila, at yung pastor po, talagang naninigas po yung kamay, sunog na siya, nakataas po ang mga kamay. Nandoon po sila sa pagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid, purihin natin ang Lord. Hallelujah. Manatili po tayo sa Panginoon. Ano ang gusto natin o anong kailangan natin gawin na dapat mapangiti natin ang Panginoon? Number 1, love Him above all. Number 2, live to Him. Number 3, learn from Him. Number 4, look to Him. And number 5, abide to Him. Conclusion na po tayo mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. As I wind up this insight mga kapatid. Slide 14. Slide 14. Yan na po. Sa akin pong pagtatapos, sa atin pong pag-aaral na ito mga kapatid, tandaan po natin, remember, obedience to God is a proof of our love for Him. Ang pagsunod po sa Diyos ay patunay ng ating pagmamahal sa Kanya. Pangalawa, it demonstrates our commitment and faithfulness to Him. Ipinapakita nito ang ating dedikasyon at katapatan sa Kanya. Number 3, obedience opens God's door of blessings to our lives. Ang pagsunod po ay pagbubukas o nagbubukas ng pintuan ng mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Praise the Lord. And so, mga kapatid, natutuwa ang Diyos dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos ng buong puso, ng may galak at saya. So, let's give the Lord the reason to smile. Mga kapatid, yan lang po yung maibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Nawa po ay mayroon po kayong natutunan. Purihin po natin ang Panginoon. And to God be the glory. Para masaya naman tayo mga kapatid, namiss ko po yung mga iRadionatics, no? Namiss ko si Mami Erin. Nakita nyo si Kari Joyce, so grabe. So praise the Lord po and to God be the glory. Salamat po sa Diyos, Kuya Ramon. Hallelujah. Alright, thank you, Kambo. At Amen. Maganda yung topic mo, yung yes, paano natin mapapangiti ang Panginoon.
Amen. Siyempre, tama yung sinabi mo kanina, yung greatest commandment. Yung you shall love the Lord, your God, with all your heart and with all your soul and with all your mind. Amen. Tapos dinagdag niya, sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. As yourself. At siyempre, dapat, pag sinabi ng Panginoon, you shall love the Lord your God with all your soul, with all your heart, and with all your mind. Ibig sabihin, susundin natin ang kanyang pinag-uutos. Yep. Mahal ba natin si Lord? Kung mahal natin, di susundin natin yung kanyang pinag-uutos. Kapag hindi natin nasusunod yung kanyang pinagagawa, siyempre malulungkot yun. Hindi natin siya mapapangiti. Yes. Yung pangalawa, mahalin daw natin yung kapwa natin kaya ng ating sarili. Kung mahal natin sarili, ganun din dapat sa kapwa natin. Amen. Kaso, may mga kapitbahay tayong hindi natin nagugustuhan. Pag nakikita natin, yung bang sumisikip ang dibdib natin, kumukulo ang dugo. Sa gigil na gustong kurutin. Diba? Para, sa sobrang galit, halos patayin mo na sa isip. May ganun di ba? Opo. May mga ganun talaga. Paano natin mapapangiti ang Panginoon niya kung ganyan tayo? Dapat, bigay mo na sa kay Lord yan. Lord, bahala ka na dito sa kapitbahay kong ito, marites na kapitbahay kong ito. Wala tayong magagawa. Hindi mo na makokontrol yan Talaga po. Pag-pray na lang. Pag-pray mo na lang. Ganun talaga. Kung talagang mahal natin si Lord, yes, susundin natin yung pinag-uutos niya, yung mga pinagagawa niya. Yung 10 utos yun, dalawa na lang yun. Dalawa na lang. Una, mahalin daw natin si Lord. Pero hindi basta-basta mamahalin mo si Lord. Kailangan susundin mo yung mga pinag-uutos niya. Yung pangalawa, mahalin mo yung kapwa niya. Pag minahal mo yung kapwa natin, hindi mo kaiinsan, hindi mo pagnanakawan, hindi mo pagchichismisan. Yun, marami. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, ganun din yung kapwa mo, diba? Kaya nga sabi ng Lord, if you love me, you will obey my commandments, diba? Kaya pag sinasabi nga natin mahal natin si Lord, hindi natin i-gustuhan niya. Tulad nga ng sinasabi niyo, yung mahal mo ang Diyos, pero yung kapitbahay mo, hindi mo mamahal, no? Lumalabag ka na sa kautusan. Kasi pag sinabi mong mahal mo si Lord, mahal mo din talaga kapitbahay mo. Kahit ginagawa ka ng masama, sige, pag-pray mo lang. Ganun lang. Huwag natin gagantihan ng iba pang masama yung kapitbahay. Tandaan natin, anak din ng Diyos yun. Yes, diba? Correct yun, Kuya Ramon. Minsan mga anak pa rin natin. Yung mga anak na lang natin. Huwag na tayo lumayo sa ibang bahay. Sa loob na mismo na lang bahay mismo. Opo. O yung mga anak mo ang kinamumuhian ka o ayaw hindi ka yung sa sarili mong pamilya nagkakaroon kayo ng gulo. Wala kang magagawa. Ganun ang mga bata ngayon. Yes, na hindi mo naman pwedeng patayin yung mga yan o mura-murahin mo. Parang minura mo na rin yung sarili mo. Yes, hindi ba? Wala tayong magagawa kundi bilang magulang. Ipag-pray na lang natin. Pray na lang natin. Yan ang magagawa natin. Biro mo, sarili mong dugo at laman, magkakaaway kayo sa loob ng bahay. Di ba? May nangyayaring ganyan. Sa isang compound niya, hindi magkasundo-sundo, magkakapatid. Yun ang mahirap sa lahat, yung pamilya, no? May latest news. Alice Godo, nahuli na. Yun po, nakita sa Indonesia. Nasa Indonesia na pala. Sa Indonesia po nahuli, mga bandang 12 daw yata. Madaling araw. Yeah. Opo. Ganyan talaga. Opo. Sumunod na lang tayo sa Panginoon. Di ba? Sabi, vengeance is mine, sabi ni Lord. Sa akin ang paghihiganti. Ito mo, di ba, tatanda mo, merong isang doon sa inyo na taga-church. Opo. Kinamumuhian ka. Pinag-pray mo lang. Anong nangyari? Ayan. Kameme po siya. Di ba? Kay Lord yan Wala na, kinuha na ni Lord. Sinumbong ko siya kay Lord. Yun Yung asawa po, kinuha Kaya, kaya,
Dapat doon mauntog na siya eh. Oo. Dapat doon siya, matauhan siya yung mas masakit ang ginawa sa kanya. Kaya nga po eh. Oh, di ba? Yan ang patunay na kapag anak tayo ng Diyos at sumusunod tayo sa kanyang kagustuhan, protektado tayo ng Panginoon. Yeah, amen to that po. Ay nako. Marami na akong bagay na ganyan na nangyari sa buhay. Na talagang, sige, bahala ka na, Lord. Hayaan mong saluhin mo na lang yung bato. O bandang huli, anong nangyari? Di ba? Hindi naman natin pinag-pray na gano'n na mangyari sa kanila. Hindi. Okay. Ang pinag-pray lang natin Lord, ako'y masyadong inaalipusta itong taong ito. Oo. Di ba? Alam nyo, actually, ilang beses yung ginawa sa akin yun nung mga 2018, nung talagang sipagan kong tumayo sa pulpit sinabihan ako na wala akong karapatan. So, hindi mo na ako kumikibo nun, iyak ako ng iyak. Nagsumbong ako kay Lord, nagpray po ako dito sa amin. And then, sa mga bandang alas 7, dumarating sa akin yung isang nanay, Kuya Sam, Kuya Boy, bakit nandyan yung matanda? Kakusapin ka raw, bakit daw po? Akala ko magagalit, by humingi ng dispensa sa akin. Brother Boy, pasensya ka na. Sinabi ko, hindi po, sige po, okay lang po yun. Wala po sa akin yun. Sinumbong ko sa kay Lord, bigla siyang dumating, mga alas 7 ng gabi. Lord, ipuin mo po yung matanda na ito. Baguhin ko po puso niya. Kaya lang lumipas po yung maraming taon, ilang taon pa ulit. Ganun naman. Sabi ko talagang parang si si Parao. Laging tumitigas ang puso. Pero ngayon, ay salamat sa Diyos. Ayan po, hinihintay ko nga ngayon Darating na po by September, makikita niya naman akong tatayo. Kasi by every third week of the month po, ako na po yung tatayo ngayon. Salamat po sa Panginoon. Hindi na ako kumibo, nagsumbong na lang ako sa Panginoon. Lord, ikaw po kumilos sa buhay ko. Nararanasan ko po, Kuya Ramon, mga kapatid, yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Amen. Salamat sa Panginoon. Ayan po. Salamat po. Totoo yan kapag ang Panginoon ang inuuna mo, ang pabor ay lahat na nasa iyo. Binibigyan tayo ng pabor ng Panginoon. Hindi man sa mga pinansyal na bagay, merong mga bagay na mangyayari sa buhay natin na magugulat ka na lang. Gugulat ka na lang. Ako. Totoo yan. Yan sana yung gusto ko maranasan ng ating mga manunood na isang araw ay subukan nila na ibigyan nila ng importansya ang Panginoon ng higit sa lahat. Yes. Amen. And then yung mga bagay na hindi nila inaasahan. Talagang mamamangha ka na lang. Mapapanganga ka na lang. And then kapag ka naranasan mo yung unang blessing sa buhay mo, yung susunod na mangyayari sa buhay mo na sunod-sunod na blessing. Grabe. Talaga. Grabe po. Totoo yan. Maraming hindi natin may paliwanag. Yes po. Kung paano nangyayari mga bagay nito. Ang gusto lang ng Panginoon ay maging masunod. Obedience. Yes, obedience. Yung masunurin lang tayo sa Kanya. Amen. Opo. Salamat sa Diyos. Ako po talagang hindi ko inaasahan nung ma-invite po ako ni Mama Erin 2 years ago. 2 years ago na po yan dito sa iRadio. Talagang sabi ko, Lord, napakalaki pong blessing talaga sa akin ng iRadio. Kasi po, ang dami kong naging kaibigan. Hindi na ako naiinip no? Kasi mas marami akong kapi Tapos everyday, from Monday to Tuesday to Saturday, po, mayroon akong iRadio na pinakikinggan. And then, binigyan niyo pa po ako ng pagkakataon na makapag-speech dito. Napakalaki po, sabi ko, Lord, thank you. Napakalaki pong blessing, napakalaking pribilegyo na isa po ako dito at yung iba pang mga kapastora na nakakapag-speak kasi nagkakaroon po ng mas lalong makulay yung aming pagtuturo at pagiging isang leader or pastor. So, salamat po sa Diyos, sa iRadio talagang sa akin po mga kapatid, talagang blessing po ang iRadio sa ating lahat. Dahil hindi lang naman sa material, kundi yung mga spiritual food, yung mga naibabahagi sa totoo lang po, dami kong natututunan sa bawat tumatayo. Kahit nag-aaral ka na nga, kahit pastor ka na, pero kailangan mo pa rin matuto. Every Monday po talagang nandun po ako tatay tuloy tawag ko, kina Pastor Tut, Sister Oyi. Yan, dami po ako natututunan sa deep dive. Yan. Kaya continuous lang po tayo talagang mag-aral
makinig ng salita ng Lord at higit sa lahat, sundin, ipamuhay. Amen. 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 Alright, sige. Pag-pray natin yung mga ating mga manonood dito sa Antipolo, no? At marami dyan ng mga na binaha ang kanilang mga tahanan. Ano ko? Harinawa, hindi naman sila yung katulad ng mga napanood natin na yung kanilang bahay talagang lumubog na sa tubig, sa baha. Opo. Amen. Ayan. Opo, sige po. Okay. Sige po, tayo po ay manalangin. Muli po mga kapatid, ibigay po natin yung papuri at palakpak sa ating Panginoon. Ulitin po natin yung introduction ko kanina. It's not about me. It's not about you. It's not all about us. It's not about us, but it's all about Jesus. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Sa pagsama po sa amin ng Holy Spirit, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin sa iyo yung mga kababayan po namin na naapektuhan, napinsala po ng bagyong ito na mula pa po nung linggo ng gabi hanggang ngayon ay maulan pa rin. O Panginoong Sus, dalangin ko, Lord, na yung mga tao po na ito na wala pang tamang ugnayan sa iyo ay makakilala na sila sa iyo, Panginoon. Dahil sa kabila po ng kanilang pinagdadaan ng mga problema at yung literal na bagyo uno sa buhay nila, Panginoon, isa lang po ang kailangan nila. Isa lang po ang kailangan naming solusyon. Walang iba, kundi ikaw lamang yon, Panginoong Sus. Dalangin ko, Lord, na manumbalik po sa iyo mga tao na patuloy nagkakaroon ng pagkakasala at tayo bumitiw sa mga kasalanan. O Panginoong Sus, patawarin niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, I pray also, Lord, yung mga kapatiran ko na naririto, yung mga nakikinig, anuman din yung kanilang pinagdadaanan ngayon sa kanilang buhay. Lord, nakikita mo sila, nakikita mo kaming lahat. Wala pong maililihim sa iyong paningin. Lahat po ay lantad sa iyo, Panginoon. Kaya naman ang aking dalangin, abutin mo po kami, abutin mo po silang lahat, Panginoon, ng iyong nagkakalingang kamay. Balutin mo po kami, Panginoon, ng iyong divine protection. In the name of Jesus, maging yung may mga karamdaman ngayon, Lord, tinataas po namin sa iyo si Ma'am C. Karim, Lord, na ngayon po ay may masamang pakiramdam sa kanyang katawang pisikal. Lord, hindi po maigsi ang iyong mga kamay upang hindi mo maabot yung mga tao pong nangangailangan ng kagalingan. At dinadalain ko po sa iyo, Lord, si Ate Karim, si Ma'am C. Panginoong Sus, pawiin mo na yung kanyang pananakit ng kanyang katawan. In the name of Jesus, yung masamang pakiramdam. Nire-review po namin ito sa pangalan mo, Panginoong Sus. Anumang uri ng karamdaman na ito, in the name of Jesus, we rebuke you. Get out in the name of Jesus. Even, Lord, sa mga kapatiran ko, na mayroon pong mga karamdaman, yung mga anak po nila, anak po ni Sister Joyce Mendoza, maging yung anak din ni Sister Rejoice Porfilia, even sa anak po ni Sister Elaine Gonzalez, ni Pastora Adora, at yung iba pa, Lord, na may pinagdadaan ng karamdamang pisikal. Panginoon, ikaw ang aming Diyos sa dakilang manggagamot. You are our great Jehovah Rapha. Lord, pinagaling mo na kaming lahat, Panginoon. In the name of Jesus. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. At sa araw po na ito, na natutunan namin, napag-aralan namin, kung papaano ka po namin mapapangiti, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na sa bawat mananampalataya po na naririto, na pagkagising pa lang namin sa umaga, ay maisip na namin, Lord, paano ka namin mapapangiti. Panginoon, tulungan mo po kaming maging masunurin sa mga pinag-uutos mo sa amin ng may kagalakan, ng may kasiyahan, para mas lalo ka naming mapasaya. Maraming pong salamat dahil ang sabi mo, Lord, without faith, we cannot please you, Panginoon. Kaya ang dalangin ko para sa aming lahat, Lord Jesus, increase our faith, Panginoon, and give us a humble heart in the name of Jesus. Maraming pong salamat. Tinataas ko din po sa iyo ang programa nga po ng iRadio sa pamumuno po ni Kuya Ramon Pascua. Ate Karim, tuloy ko pong panalangin yung magandang kalusugan po sa mag-asawa at sa buong Pascua family. Guidance, protection, blessing, and provision, ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus Christ. At patuloy mo pong gamitin ang programang ito para mas lalo pang lumawak yung mga salita na marinig po sa iba't ibang dako ng mundo. Panginoon, in the name of Jesus Christ. At lahat po ng mga pastors, Lord, na nagpipreach, nag-speak po dito,
Pagpalain mo po silang lahat at patuloy mo kaming gamitin mightily, powerfully, and effectively. In the name of Jesus. Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, sa aming pong pagtatapos, sa aming panalangin na ito, hayaan mo, Lord, na isuot po namin yung kalasag at baluting spiritual na ipinagkakaloob mo sa amin bilang mga lingkod at mananampalataya mo. Yung spiritual armor, Panginoon, yung kalasag at baluting spiritual na ibinibigay mo sa amin right now in the name of Jesus Christ. Lord, sinusuot po namin yung the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, and the belt of truth, that our feet are fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit. Lord, maingat na po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang sama-sama naming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kuya Ramon, salamat po sa inyo. Salamat po sa Diyos. Salamat sa inyo. Opo, salamat po, Kuya Ramon. Mag-iingat din po kayo at lagi po namin kayo pinagpe-pray. Maraming salamat. At si Mamsi ngayon ay namamaga pa rin yung kanyang lalamunan. Nahirapan siya makakain ngayon. Although nabigyan na siya ng antibiotic ng doktor, hindi pa rin agad-agad yung gumagaling yung kanyang pakiramdam. Jesus name. Mamaya magaling na yan. Ngayon magaling na siya. Amen. In Jesus name. Amen. Thank you, Pastor Sammy. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. At sa lahat po ng mga tagapakinig, iRadio Natic, iRadio Family, Momwa, Situ. God bless po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pastor Sammy, thank you sa iyong na-share ngayon. Paano natin mapapangiti ang Panginoon? Ano? So, talaga naman. Siyempre, yung pagsunod sa kanyang utos, parang mga magulang natin yan na di ba pag sumusunod tayo sa ating mga magulang natin, napapangiti natin sila. It's the same way sa ating Panginoong Diyos. Kapag sinusunod natin yung mga eto, magsisimba ka, mag-church ka, mangilin ka sa araw ng pangingilin. Nasa Bible po yan. Sa kanyang mga pinag-uutos sa 10 utos. Mag-church. Ayan. Yung unang-una sa lahat, ano daw? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kung mahal natin ang Diyos, therefore, susundin natin yung kanyang mga pinag-uutos. At ang ikalawa, mahalin ang ating kapwa. Dahil kapag minahal natin ang kapwa natin, hindi mo nanakawan yung kapwa mo, hindi mo pagsasalitaan ng masama, hindi mo ichichismis, hindi mo aagawin ng kanyang asawa, ay ang dami. Marami kang mababanggit. Dahil ganun din mo kamahal ang sarili mo. Ayaw mo masaktan, ayaw mo rin masaktan ng kapwa mo. Ganun din ang gusto ng Panginoon. So kung ano yung ayaw mong mangyari sa'yo, huwag natin gagawin sa ating kapwa. Diyan, mapapangiti natin ang Panginoon. At maraming salamat sa inyong lahat. Although napakaiksi na ating program ngayong araw na ito dahil si Mamsi ay masama po ang pakiramdam. Please keep praying on her at sana gumaling na po siya. Bukas hindi siya papasok at dito lang po siya sa bahay mag-work dahil yung kanyang lalamunan hanggang ngayon namamaga pa rin. So, obserbahan po natin ang kanyang kalusugan. So guys, we have to go and again see you tomorrow in behalf of Mamsi. Ako po si Ramon Pascua. Good night and God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo, lalo yung mga nasalanta ng baha. Ingat po kayo dyan. At syempre, yung mga yung mga nabalitaan natin na nasalanta dyan, kung meron man taga iRadio na nagkaroon ng o nalubog ang inyong bahay, please let us know at we will try our best na matulungan kayo. Good night. Ingat po. Bye. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang
sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aawitan ng mga bansa. Tayo'y sinusay ng Panginoon bilang mga anak. Ay tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ay tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aawitan ng mga bansa. Tayo'y sinusay ng Panginoon bilang mga anak. Ay tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Ay tayong lahat ay kalingkod na mananagutan niya. Tayong lahat ay pananagutan sa isa-isa pato. Tayong lahat ay kapatid niyo at ikaw pananagutan ko. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.